Sa pong mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa araw na ito, panibagong araw mula sa Panginoon. Tayo ay iniingatan, sinasamahan, at patuloy na pinagpapala. Ayan, salamat sa Panginoon. Kamusta? Kamusta po? Ayan, so kamusta po? Ayan, salamat sa Panginoon at muli po tayo ay sinamahan at sinasamahan at muli po ay magkakarinigan tayo mula sa salita ng Panginoon. So, tapos na po yung topic natin about spiritual growth. Ano? So, hindi ko po natapos yung ibang steps ng spiritual growth. So, hopefully ay review ko uli at magawan ko uli ng panibagong series yung spiritual growth. So kasi tayo ang buhay natin bilang mananampalataya ay dapat palago ng palago. Yan, no? So pero alam naman natin na yung paglago ay proseso, hindi naman tayo ay sisid, ika nga pataas. Minsan bumabagsak din tayo, bumababa din, nangihina din, naglalaylaw din, So, so ganyan. Ang lahat ng Kristiyano dumadaan dyan. Hindi naman laging ika nga ay nasa pedestal ka lagi. Hindi ka naman ika nga lagi ikaw ay apoy na apoy, alab na alab, buhay no buhay. So, minsan dumadaan talaga tayo sa mga panghihina din, dahil sa mga nangyayari sa ating buhay, pananampalataya. So, ganyan, kasarap ang paglilingkod sa Panginoon, ganyan kasarap ang paglago sa Panginoon. Step by the step, sabi. Pero, ayan, hopefully, magawan ko yung next na level ng spiritual growth. So, ngayon, balik po muna tayo sa ating pag-aaral about buhay, pananampalataya o tawag doon, ating kung paano tayo tinawag ng Panginoon bilang mga ilaw ng sanlibutan. So pag-uusapan po natin ngayon ay keep your lights shine. Yan, okay, so panatilihin mong ang iyong ilaw ay nagniningning, nagliliwanag. Okay? Lakad po na Matthew chapter 5 verse 14 down to 16. Ganito po sinasabi, Matthew chapter 5 14 down to 16. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang makapagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng mga nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhati ng iyong amang nasa langit. Ayan, so pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga salita. Maring ito po ay napaka-familiar na po sa atin ang verse na ito. So, yan. So, abang naghahanda po ako ng panibagong mga pag-aaralan natin. So, dito po muna tayo. Keep your lights shine. Sabi diyan, kayo ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of the world. Yan, ilaw ng sanlibutan. Ano ba ang kahalagahan ng ilaw sa ating buhay? Na mga ang tinutukoy diyan, kayo ang ilaw ay mga Kristiyano. Ikaw 'yon, ako 'yon, na mga ilaw ng sanlibutan. Yung sanlibutan, the world, ito ang nakikita natin na sanlibutan yung mundo, yung kalawakan. So yung sanlibutan minsan ginagamit diyan para sa mga tao. Okay? Yung word ay ginagamit din para sa patungkol sa mga tao.
lalo na sa hindi mananampalataya. Okay? So, yung word, noong una, no, yun ang tinutukoy ng ang mundo sa panahon ng Biblia hanggang mundo sa panahon natin, yung nakikita natin sa paligid, yan, that's world, ano, at siyempre yung mga tao ang tinutukoy dyan. Okay, so kayo ilaw ng sanlibutan. Kung paano ang Panginoong Hesus ang ilaw. At ang mga naliwanagan, tayo yun, no, nakakilala sa Panginoon, nakasumpong ng liwanag, ang mga naliwanagan ay nagliliwanag. Okay? Nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Kristo, tinanggap natin ang ilaw mula sa Panginoon. At tayo na naliwanagan ay dapat nagliliwanag. Okay? So, keep your light shine. Okay? Keep your light shine. Bakit ba kailangan natin paano tayo magiging ilaw? Paano ano ang kahalagahan ng ilaw sa ating buhay? Sa mga mananampalataya, gaano ito kahalaga? Paano sinabi ng Panginoong Hesus na kayo ang ilaw ng sanlibutan? Ano, gaano ito kahalaga? Ano ang silbi nito? Ano ang silbi ng liwanag sa atin? Kung bakit inutos ng Panginoong Hesus na at sinabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan at panatilihin mo ang liwanag, panatilihin mo ang ilaw na nagliliwanag. Una, para magbigay, to give light in the family. Sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So, panatilihin mong nagliliwanag yan para magbigay ng liwanag. So, bakit kailangan nating panatilihin ang liwanag na yan? Para magbigay ng liwanag unang-una sa ating pamilya. Sabi dyan, kayo ang ilaw ng sanlibutan, sa verse 14, hindi may tatago ang isang lungsod sa nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang magsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Okay, upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Okay, yun yung purpose ng ilaw. Tayo po ay napaka-pamilyar sa ilaw. Yung dati wala pang mga electricity. Yan, no? Talagang yung gasera ang gamit. So, inilalagay talaga yan sa mga pwesto na kayang tanglawan ang buong tahanan. Okay? So, upang matanglawan ang lahat ng nasa upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Malinaw sinasabi, no? So, ang dahilan kung bakit ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan at panatilihin mong nagliliwanag yan para maliwanagan ang iyong pamilya, ang iyong sambahayan. Kung ikaw ay bagong mananampalataya o kaya naman ay hindi pa kompleto ang iyong pamilya na nag-church o hindi pa mananampalataya ang iba, yan, lalo na kung ikaw pa lang ang una dyan sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. Maaring ikaw ay anak, maaring ikaw ay asawang babae, o kaya naman ay maaring ikaw ay asawang lalaki. Okay? So, at ikaw pa lang ang Kristiyano dyan sa pamilyang yan. Ang purpose niyan, kung bakit ikaw nandyan, ay para magliwanag, magbigay ng liwanag sa inyong tahanan, magbigay ng liwanag sa inyong pamilya, magbigay ng liwanag sa inyong mga mahal sa buhay. Okay? Kasi sabi nga dyan, para matanglawan ang lahat ng nasa bahay. So ikaw na mananampalataya sa loob ng bahay, dapat ikaw ay nagliliwanag. Dapat tayo ay nagliliwanag. Okay, kamusta po ba tayo sa bahay? Kamusta tayo bilang Kristiyano sa loob ng inyong tahanan?
tayo ba ay nagbibigay ng liwanag? Tayo ba ay nagbibigay ng light? Ano? So, minsan kasi yung light, liwanag, ginagamit din yung light ng pangpagaan. Ano? So, light means magaan. Okay? Kayo ba ay nagbibigay ng maayos na pakikitungo? Gumagaan ba ang pakiramdam ng mga tao sa paligid mo kapag ikaw ay nandyan? That's light. Okay? The purpose ng liwanag ay para matanglawan ang tahanan. Okay? So kung kung ilan pa lang kayo sa inyong tahanan na nagchi-church na mananampalataya, panatilihin mong nagliliwanag ang iyong buhay. Minsan nga kahit na minsan hindi natin kayang mag-share, natatakot tayo, nahihiya tayong mag-share sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak. Pero kasi kapag kita nila yung liwanag, kusang lalapit yan eh. Kusang lalapit ang mga ang mga nasa dilim. Gaya ng ano ba 'yon? Yung gamo-gamo. Yan, ang kwento ng gamo-gamo, na naaakit sa ilaw. Ang mga Kristiyano, tayo, ikaw na nandyan sa iyong pamilya, ikaw ay liwanag na nakakaakit, hindi nakakapasok. Yan, So yung mga tao sa paligid mo, sabi nga, kapag kahit na hindi mo pa kaya talagang mag-share ng direktang, mag-share ng gospel sa pamilya mo, siyempre, familiarity, and baka ikaw ay anak, o bata ka pa dyan, so mayroong mas ahead sa inyo, o mas matanda kasi sa inyo, so mahirap mag-share. Pero kapag nakita nila yung liwanag, nakita ng iyong pamilya yung liwanag, darating ang araw, yung sila mismo maiengganyo, sila mismo maiintriga, sila mismo magtataka, anong nangyari, anong mayroon sa'yo, bakit mayroon ganun, bakit napakagaan lang para sa'yo, bakit bakit may pagbabago, nakikita yung pagbabago sa atin, nagliliwanag tayo. Dati tayo mga nasa dilim. Dati yung ginagawa natin ay ginagawa natin ng lihim. Nang sabi nga, dumating ang liwanag sa sanlibutan, subalit pinili ng tao ang dilim. Ngayon, nandiyan ka, panatilihin mong nagliliwanag ang iyong buhay para matanglawan ang buong bahay. Yan, So, yun ang paalala sa atin ng Panginoon sa oras pong ito. So, keep your lights shine. Yan. Panatilihin mong nagliliwanag ang iyong ilaw para matanglawan ang nasa loob ng tahanan. Kasama dyan yung pamilya. Kasama dyan yung iyong mga mahal sa buhay. So, bilang mga mananampalataya, yan ang utos ng Panginoon sa atin. Tayo kasi yung ilaw ng sanlibutan. Okay? Tayo yung ilaw ng inyong tahanan. Salamat sa Panginoon. At tayo po saglit na manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa pag-iingat mo po, Panginoon, sa amin. Salamat po dahil lagi mo kaming ginagabayan at laging yung pagpapala ay aming nararanasan. Salamat po ng marami. Ingatan mo po kami lagi. Proteksyonan mo kami, Panginoon, at protektahan sa lahat ng gawa ng kaaway, sa mga hindi magandang mga karanasan o mga pangyayari sa paligid namin, yung mga karahasan na nagaganap ngayon, yung maraming pong mga na aksidente, mga na-disgrasya sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kapatiran, sa mga nakakapanood at nakikinig ng programang ito. Dalangin ko po kung sila man po ay naglalakbay, kung sila man po ay bumabiyahe o madalas na naglalakbay, madalas na nagbabiyahe sa karsada, in the name of Jesus, I pray na proteksyonan mo po kami at protektahan, Panginoon, at ilayo sa anumang mga aksidente,
ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, maging mapayapa kami, maging mapayapa kaming makaalis at mapayapa kaming makabalik sa aming mga tahanan. Salamat po ng marami. Pinagkakitiwala na po namin sa iyo ang aming mga buhay. Ingatan mo po kami at huwag kaming lalagpasan. Salamat po ng marami. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon at God bless us all. Ingat po tayo palagi.